Hey guys, ako nga pala si Leah, isang caregiver dito sa Taiwan. Ngayong araw guys, ipapakita ko sa inyo kung ano po yung daily routine ko as a caregiver dito sa aking alaga. Actually, iba-iba po tayo ng alaga. Meron din po kasing alaga na mag-a-assist ka lang kung saan siya pupunta. Pero sa akin kasi, sa case ng alaga ko, kailangan ko po kasi siyang, marami po akong gagawin or gawain para sa kanya. So, una po dito guys ay chine-check ko po yung vitals niya every morning at before sleep. Ayan. Ito po yung mga gamit ko. Ito po yung gamit ko. Ayan. Mag-check ko ako ng blood pressure niya, sa kanyang body temperature, at sa kanyang oxygen at heartbeat. So, next po guys. Ayan. Next po na chine-check niya ay ang kanyang blood sugar. Ito po yung mga kakailanganin. Yan. Ito po yung kanyang alcohol fat. At saka ito po, ito 3 times a day kung tinuturok sa kanya at ito naman before sleep. Ginagamitan ko po pala siya nito guys ng pen needle. So next po na ginagawa ay nililinis ko po yung kanyang tracheostomy tube. Before ko po pala lilinisin, ang gulo. Ito po yung ginagawa ko. Chine-check ko po muna yung kanyang, meron kasi yung water para sa kanyang tracheostomy at dapat meron siyang 10 cc po sa loob. Kaya kapag chine-check ko po siya gamit ito, kapag tama naman na 10 cc po yung laman, kaya hindi ko na po siya dinadagdagan. Ito po yung ginagamit guys, color blue po, kasi nilalagyan naman po yan dito na water for injection para po sa tracheostomy tube. So next po na ginagawa ay ito. Nililinis ko po siya. Pinupunasan ko po gamit po nito. Una ko pong, kasi ito kasi guys, ito sakto lang talaga to para panglinis sa kanyang dito. Open po kasi dito yung kay lolo na lalamunan. Kaya kailangan po siya everyday siya nililinisan at dapat 3 times a day para hindi po siya babaho. Oo. Meron po siyang 10, kaya tiglima ko po siyang ginagamit para po dito sa kanyang betadine at 5 naman po dito sa kanyang water solution. So, after that, after natin linisin, of course, open mo po ito. Ayan. At pag kinukuha nyo po siya guys, huwag nyo pong hawakan dito na part. Dapat yung gilid lang po. Kasi yan po siya yung ginagamit or tinatakip natin sa part na meron pong sugat. So, yun po dapat guys ha. Ipasok mo siya pa ganyan. Ayan. Para hilain nyo na lang. Gusto ko nga sanang gawin or mag-tutorial ng ganyan. Kaso, hindi ko alam kung paano ko po gawin. Kasi nga po, yung alaga ko po kasi, syempre, hindi po yun mapakali. So, kailangan po talagang may tagahawak ako ng camera. Kaya, kailangan ko pa pong makiusap doon sa kanyang nurse na pumupunta dito kung okay lang sa kanya na magpapatulong ako. Kaya kung okay, then gagawin po natin yan. Tapos, pagkatapos na natin linisin yan guys, kailangan po nating i-check yung kanyang mga sugat. So, sa kanyang sugat guys, same lang din naman yung ginagamit. Ito pa rin. Ayan. At saka, sa dito naman po, dapat medyo malaki dito. Oo, kasi ito pang tracheostomy lang po ito na pampunas para lang po masakto dito. Sa paglilinis po,
ito naman po yung ating mga kakailanganin. Meron po siyang maliit na gauze at meron po siyang malaki. Binibili ko po ito kasi meron kasing sugat si Lolo Bells na maliit siya pero marami yung parang marami siyang space na um, merong sugat pero maliliit lang siya. So, ito po yung ginagamit ko. Pero kung medyo maliit lang po yung sugat at sakto lang naman dito, so ito po yung gagamitin nyo. Of course, kailangan po natin ng mga ointment or cream na kailangan po natin ipunas bago po natin lagyan ito ng gauze. Ayan. At syempre, kailangan din po natin ng tape para po matakpan ng maayos. After that, ayan, huwag po pala natin kalimutan guys na gumamit ng mask. Ayan. At syempre, gloves. Oo. Kasi kapag naglilinis ka sa kanya, kailangan mo ito. Lalo na kasi hindi natin alam baka marumi yung kamay natin. At kailangan din po, before tayo maglagay ng gloves, lagyan din po natin ng alcohol yung kamay natin para sobrang linis po tayo habang naglilinis tayo. Sobrang malinis na po yung kamay natin habang nililinis po ang ating alaga. So, next po natin guys, dahil meron naman din naman tayong ganito. Ayan, nakalimutan ko lang po kanina. So, ito po yung mga kakailanganin para sa kanyang kapag nagdudumi siya. So, ito po yung underpad. Ito po yung ginagamit kapag ito po yung ginagamit guys kapag sa ilalim po ng kanyang bed para po kapag umaapaw na yung ihi or kanyang dumi, hindi po siya mapupunta sa bed. So, meron pong panangga. So, ito po yung kakailanganin. Ayan, depende na rin sa'yo kung meron kasing sizes din ito. At depende sa'yo kung anong size yung gagamitin mo para sa bed ng iyong alaga. Ito po yun. So, next po ay yung kanyang diaper. So, ngayon si Lolo kasi medyo manipis lang yung katawan niya, kaya size M lang po yung kanyang diaper. So, ito naman siya guys, ginagamit din po ito kapag naglalagay ka ng diaper sa ilalim po sa puwitan banda ng iyong alaga. Nilalagay po ito para hindi po masyadong masayang yung diaper. Medyo mahal kasi yung diaper kaysa sa dito. Ito kasi kapag kung wala siyang catheter, no? So, ito po yung gagamitin niya. At kapag meron siyang ihi, ito na lang tinatapon. Pero yung diaper na malaki, andun pa rin. Bali, yun lang yung meron di bang tape both sides sa bawat gilid. So, yun po dapat. Yan, ginagamit ko ito para hindi masyadong magastos. Ayan, kapag hik yung boss mo, so kailanganin talaga to. Ito po siya, guys. Ayan. So, pagkatapos, ito pala guys, ginagamit din po ito para maglinis ng kanyang. Siyempre, hindi naman tayo kailangan ng maraming tubig, diba? Kapag naglilinis tayo ng kanyang puwet. So, ito po yung mga kakailanganin. At pag naglagay kayo ng tubig, huwag naman yung masyadong malamig kasi yung mga matatanda kasi medyo manipis na yung kanilang ano at madali silang maka-feel ng lamig. So, kailangan din po ng yung tubig nyo ay huwag naman masyadong malamig. Ayan. Dapat katamtaman lang yung kanyang init. Kasi parang mga bata lang din yan sila guys eh. At saka ito naman po guys, ito, huwag niyo pong kalimutan yung panlinis ng after yung linisan yung kanilang puwet kapag meron pong mga rashes or meron mga big sore, kailangan niyo pong sabihin agad sa inyong mga boss para malaman nila at mabigyan kayo ng mga tamang ointment or cream na ilalagay po sa kanilang mga puwet. So, yun po guys. Kapag kayo naman po ay nagpapainom ng gatas, ito naman po ang inyong mga kakailanganin. Itong syringe na to, dapat check nyo siya before kayo
before kayo magpainom ng gatas. Kapag marami pa kayong nakukuhang gatas or kapag pag-pull nyo ng syringe ay meron pa siyang sumasama na gatas, ayan guys, kung mga nasa ganito po siya, ayan, huwag nyo po munang painumin kasi ibig sabihin po niyan, busog pa po yung inyong alaga. Pero um, kapag ka hinatak nyo po siya na wala na kayo or medyo matigas na po yung pagkakaano nyo, no? So, ibig sabihin, gutom na po yung alaga nyo or ibig sabihin po niyan ay mag-feed na po kayo. So, ayan po guys ha. Hindi ko rin po kasi ito ngayon may papakita sa inyo kasi yung alaga ko po ay okay na po siya ngayon. Hindi na po siya nakakainom, ay hindi na po siya umiinom ng gatas. Kumakain na po siya ngayon ng mga solid food. Pero dapat maano lang po siya, run. Ano bang tawag po? Soft lang po yung pagkakaluto. Ay, nakalimutan ko pala ito guys. Ito, chinecheck ko po kasi kapag ka marami pong plema yung alaga mo, ito po, kailangan po ito ng kanyang solution sa kanyang inhalation. Solution of inhalation, ayan. Kailangan po ito ng 6 na, na push. Or ito kasi para itong vape. Para siyang vape na meron din po akong tutorial kung paano ito gamitin. Check nyo na lang po. Then, pag nag-twist kayo, lalabas po dyan yung usok. So, dapat andyan yan sa bibig niya para malanghap niya po yung usok at kailanganin po yan para ilabas yung kanyang plema. So, ito po ang kanyang gatas. Ayan, kung nagpapainom pa kayo ng gatas, dapat huwag po yung marami pang laman yung tiyan niya ha. Saka pag nag-ano kayo, ito, sobrang tagal na nito. So, hindi na to pwede. Ipakita ko lang kasi sa inyo. At kapag powder naman po, dapat may 250 kayo na tubig. 250 cc. Ayan, at saka lagyan nyo po nito. Dapat yung tubig ay sakto lang din po. Marami pa po akong isi-share sa inyo regarding po kung ano yung mga trabaho namin dito as caregiver sa Taiwan. Maraming salamat po at sana po nag-enjoy kayo. God bless po sa lahat.